Our topic for today is about how to read and interpret schematic diagram. Itong ating schematic diagram, i-install natin dito sa ating circuit board. Pero bagong lahat, i-analyze muna natin kung ano ba yung sinasaad ng ating diagram. Kung mapapansin nyo, yung bulb A at B naka-parallel circuit at kinokontrol ng isang switch. At yung bulb letter C, nag-iisa lang siya, kinokontrol naman ng isang switch. Okay? So kung dito yan sa ating circuit board, yung bulb letter A, itong kulay green na lamp, ito yung line 1 load at ito yung line 2 load. So ito yung line 1 load, ito yung partner niya, ito naman yung line 2 load. Next, bulb letter B, itong red, line 1 load at yung line 2 load. So ito yung line 1 load, ito naman kabila yung line 2 load. Ganon din yung letter C, ito yung line 1 load at ito yung line 2 load. Ito yung line 1 load at ito naman yung line 2 load. Yan, line 2 load. Okay, next, yung switch. Okay, so ito yung switch natin. Ito yung input terminal ng switch. Ayan, so ito yung input terminal ng switch. At ito naman kabila yung output terminal ng switch. So ito naman yon, output terminal ng switch. Next, yung another switch na yan, para sa bulb letter C, ito, input terminal ng switch. So, ito, input terminal ng switch sa letter C. At yung output terminal ng switch, ayan, ito naman yan, output terminal ng switch. Regarding sa mga terminals ng switch at bulb, pwedeng magkabaliktad yan. Pwedeng ito ang gamitin mong input terminal ng switch at ito naman ang output terminal ng switch. Dahil dalawang terminals lang naman meron ang switch, kaya pwedeng magkabaliktad. Walang problema. Ganon din sa ating mga bulb. Pwedeng ito ang maging line 1 load at itong kabila ang line 2 load. Depende na lang yan sa inyong paggamit. At basta't tama ang connection ng mga wire. Next, itong L1 at L2, itong plug ang magsisilbi nating L1 at L2. L1 means line 1 source at L2 means line 2 source. Ito yung ating voltage supply. At pwede ring magkabaliktad yan. Pwedeng ito yung L1, pwedeng ito yung L2. Walang problema dahil alternating current naman ang ating gagamitin. At kung mapapansin nyo, yung L1 natin, ito yung wire niya, nakakonect dito. Ayan, at dito tayo magko-connect ng wire. Sa L2 naman, ito naman kabila. At dito naman tayo magko-connect ng wire. At ngayon, pwede na tayong magsimula. Again, based on the diagram, from line 1, pumunta ng line 1 load ng bulb letter A. So, ito. Again, ito na yung gagamitin nating line 1. Ayan. So, line 1, source, pumunta ng line 1 load ng bulb letter A. So, kuha tayo ng wire na gagamitin natin. Ayan, ito. I-connect natin dito. Papunta dito. Ngayon, tanggalin muna natin yung insulation ng ating wire para makonect natin sa mga terminal block. Okay, sa pagtanggal ng insulation, alalay lang para hindi maputol yung tanso. Katulad nito. Ayan. Ganon din yung kabila. Alalay lang para hindi maputol yung tanso. Ayan. Pwede na nating i-connect.
Okay, hindi ko muna hinigpitan dahil babalikan natin itong diagram. And based sa ating diagram, itong line 1 load ng valve letter A, magko-connect ng wire or maglalagay ng wire papunta naman ng line 1 load ng valve letter B. So maglalagay tayo ng wire dito papunta sa line 1 load ng valve letter B. Okay, pwede na nating higpitan yung line 1 load ng valve letter A. Next, ilagay na natin to sa line 1 load ng valve letter B. Again, hindi ko na naman hihigpitan muna itong screw dahil according na naman sa ating schematic diagram, line 1 load ng valve letter B magko-connect or maglalagay ulit ng wire papuntang line 1 load ng valve letter C. So maglalagay ulit tayo ng wire dito sa line 1 load ng valve letter B papunta sa line 1 load ng valve letter C. At pwede na natin itong higpitan yung line 1 load ng valve letter B. Iko-connect na natin itong wire papuntang line 1 load ng valve letter C. At pwede na nating higpitan itong tornilyo dahil according na naman sa ating schematic diagram, wala na tayong iko-connect papunta sa ibang devices. So pwede na nating itong higpitan. Let's continue. Itong line 2 load ng valve letter B, ito yung line 2 load niya, ng valve letter B, pumunta ng line 2 load ng valve letter A. So ito yon, line 2 load. Ito yung valve letter B natin, line 2 load ng valve letter B, pumunta ng line 2 load ng valve letter A. Again, hindi ko na naman hihigpitan itong screw dahil ang sabi na naman sa schematic diagram, itong line 2 load ng valve letter A, magko-connect ulit ng wire papunta naman sa input terminal ng switch. At ngayon, pwede na natin itong higpitan. Okay, line 2 load ng valve letter A pumunta ng input terminal ng switch. I-connect na natin dito sa input terminal ng switch. Okay, next, yung output terminal ng switch pumunta ng line 2 source. Itong kabila yung ating output terminal nitong switch na to na ginamit natin para sa valve A at B. Iko-connect natin to papunta sa line 2 source. Okay, let's proceed dito sa valve letter C. Ito yung valve letter C natin. According again sa schematic diagram, itong line 2 load ng valve letter C pumunta ng input terminal ng switch. So, ibang switch na to. O, ito na yung gagamitin natin. So, line 2 load ng valve letter C. Magko-connect tayo ng wire papuntang dito sa pangalawang switch. At ito yung input terminal.
Okay, wala na tayong i-connect dito sa line 2 load ng valve letter C. Kaya pwede na natin tong higpitan. At dito rin sa input terminal ng pangalawang switch ng valve letter C. Higpitan na rin natin to dahil wala na tayong i-connect dito. Ayan, again, line 2 load ng valve letter C pumunta ng input terminal ng switch. So ito yan, line 2 load ng valve letter C pumunta ng ito input terminal ng switch. Next, yung output terminal ng pangalawang switch para sa valve letter C. Ito yon, output terminal niya. Pumunta ng output terminal ng unang switch. So, pwede tayo mag-connect. Ito yung output terminal ng pangalawang switch. Pumunta ng ito, output terminal ng unang switch. Or, pakitignan ulit yung diagram, pumunta ng line 2 source. So, pwede rin. Output terminal ng pangalawang switch, pumunta ng line 2 source. So, pwede dito, pwede rin dito. Okay, dito na lang tayo mag-connect sa output terminal ng pangalawang switch papuntang line 2 source. Dahil ito naman ang mas malapit. Okay, tapos na. Ngayon, i-double check natin kung tama ang ating wiring connection dito sa circuit board. Baybayin natin itong diagram. From line 1 source, pumunta ng line 1 load ng valve letter A at pumunta ng line 1 load ng valve letter B at pumunta naman ng line 1 load ng valve letter C. Okay, tingnan natin dito. Ito yung line 1 source natin. Ayan, ito yung linya niya. Pumunta ng, so ito, baybayin natin to. Ito, pumunta ng line 1 load ng valve letter A. At yung line 1 load ng valve letter A, pumunta ng line 1 load ng valve letter B. At yung line 1 load ng valve letter B, pumunta ng line 1 load ng valve letter C. Next, dito muna tayo sa A at B. Yung line 2 load ng valve letter B pumunta ng line 2 load ng valve letter A at yung line 2 load ng valve letter A pumunta ng input terminal ng switch. Tingnan natin dito. Line 2 load ng valve letter B pumunta ng line 2 load ng valve letter A at yung line 2 load ng valve letter A pumunta ng input terminal ng unang switch. Okay, next, yung output terminal nitong unang switch pumunta ng line 2 source. So, ito yung output terminal ng unang switch pumunta ng line 2 source. So, ito, line 2 source. Tama. Next, yung valve letter C. Yung line 2 load ng valve letter C pumunta ng input terminal ng pangalawang switch. Okay, ito, yung line 2 load ng valve letter C pumunta ng input terminal ng pangalawang switch. At yung output terminal ng pangalawang switch pumunta ng output terminal ng unang switch or pumunta ng line 2 source. So, pwede dalawa yung pagpuntahan. Pwede kang mag-connect sa output terminal ng unang switch, pwede rin sa line 2 source. So, sa ginawa natin dito, kinonect natin itong output terminal ng pangalawang switch sa line 2 source. At bago natin ito supplyan ng voltage or isaksak sa ating convenience outlet, i-check muna natin ang ating circuit gamit ang multi-tester. Okay, iset natin ang ating range selector knob sa ohm settings times 10. Ganito naman yung pag-connect natin ng test probe sa ating plug. At take note, pwede ring magkabaliktad yan.
Pwedeng yung itim ang nasa kanan at yung pula yung nasa kaliwa. Walang problema. At ngayon, balik tayo sa ating circuit. Yung pointer ng ating multi-tester ay hindi gumalaw dahil naka-off position itong ating mga switch. Ngayon, i-on na natin itong unang switch. Pakitignan yung mangyayari sa multi-tester. Ayan, nagkaroon ng resistance. Ibig sabihin, itong valve A at B ay gumagana. Next, ito namang pangalawang switch. Nagbago na naman yung resistance. Ibig sabihin, yung valve letter C naman ang gumagana. Kapag ganito ang reading ng ating multi-tester, ibig sabihin to good resistance or good circuit. Kaya pwede natin itong supplyan ng voltage. Pwede nating isaksak sa convenience outlet. Okay, for example, magche-check kayo ng inyong circuit. Pakitignan yung pointer ng multi-tester. Pag on nyo, yung pointer ay nag-drop sa zero resistance. Ibig sabihin nito, short circuit. At kapag ganito ang senaryo ng inyong circuit, wag na wag nyong susuplayan ng voltage. Dahil ito ay sasabog kapag sinuplayan natin ng voltage. Number 1 rule, kapag short circuit ang ating ginagawa, wag na wag nating susuplayan ng voltage. At dahil good circuit naman tayo, pwede natin tong suplayan ng voltage. Pwede nating isaksak sa ating convenience outlet. Okay, paalala lang, kapag sinaksak na natin sa convenience outlet, itong ating circuit ay magiging high voltage. Kaya keep safe. Okay, naka-off position yung dalawang switch natin, kaya walang nag-on. Ngayon, i-on na natin yung unang switch. Itong unang switch natin. Okay, yung valve A at B ay nag-on or umilaw. Dahil sabi sa ating schematic diagram, yung A at B ay nakaparallel na kinokontrol ng isang switch. Okay, next. Ito namang valve C. Kinokontrol ng susunod nating switch. Ito yan. Ayan. Nag-on or umilaw yung valve C. Dahil na nagko-control sa kanya ay itong pangalawang switch. At ito yung kabuuang senaryo na nais iparating ng schematic diagram. And now, let's have a short quiz. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.